So what should you do when he doesn't want to sleep with you anymore? 10 years na kayong nagsasama pero parang lumamig na ang samahan niyong mag-asawa. Alam mo yung feeling na wala ng kilig, wala ng lambingan, and pati na rin sa kama parang ang layo ng iyong mga pagitan. Oh, huwag ka agad hiwalayan ng isipin ha. Wait lang. Kung yun yung nararamdaman mo, here are 3 things you need to know if you feel like your spouse has become just a roommate. Hindi lahat ng paglalamig sa relasyon ay pare-pareho. May iba't iba itong pinagmumulan. Yung una ay yung punishment. Ito yung parusa. Yung unang paglalamig, dalat ito ng parusa. Alam mo yung scenario nag-away kayo sa umaga tungkol sa pera o sa mga bata. Buong araw hindi kayo magkikibuan. Pagtulog, tinalikuran ka. Kinabukasan, ni simpleng good morning, wala. Ramdam mo yung poot, hindi ito pagod lang. Ito yung withholding affection para saktan ka, para ipakita niya galit siya. Yung nangingibabaw yung pride. Kailangan amuhin muna siya bago kanya pansinin. Friend, yung ganun na paglalamig, that's punishment. That's parusa. And that's a form of manipulation. Natural gusto mong magpaliwanag, maghabol, magmakaawa, pero wag. Protect your dignity. It is for freedom that Christ has set us free. So stand firm and do not let yourselves be burdened again. In other words, wag mong hayaang gawing tanikala ang pagmamahal. You were set free by Christ, so live in that freedom. And also, your body is a temple of the Holy Spirit. You are not your own. You were bought at a price. So kahit ginagamit niya yung intimacy as punishment, tandaan mo, hindi dito nakatali ang value mo. You are sacred to God. Yung pangalawang type ng paglalamig, ito naman yung disconnection or kaya minsan tiredness, minsan tampuhan. Ito yung umuwi yung spouse mo na parang zombie na lang, lulunok ng pagkain, magtutoothbrush tapos bagsak na sa kama. Wala nang energy kahit magkamustahan or minsan may tampo na matagal nang tinatago, hindi na pag-uusapan. Kaya unting-unting lumalayo yung loob nyo sa isa't isa. Sa ganitong senaryo, hindi niya sinasadyang para saktan ka. Minsan kasi stress lang or pagod or hindi lang niya alam kung paano buksan ang usapan tungkol sa mga dating hurts niya. Love needs clarity and courage. Kailangan may linaw kung ano ba talaga pinagdadaanan ng isa't isa. Of course, hindi laging madali mag-open up, no? Kasi baka mainit ang ulo, pagod, or may iniisip ang asawa natin. Kaya dapat marunong din tayong pumili ng tamang timing. Magkape sa tabi-tabi at kapag relax na, saka mag-usap. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Ang tamang salita sa tamang oras ay napakahalaga. We have to speak the truth in love. Kaya, courage and timing, they go together. Linaw with gentleness and lambing. Yan, nakakaayos yan, ang ganyang panlalamig. And yung third na panglalamig, ito yun naman yung you grew apart. Yung you grew apart, ito yung hindi naman kayo palagi nag-aaway, pero parang familiar strangers na lang kayo. Siya busy sa work, ikaw busy sa kids, or kaya naman may kayong hobbies, interests, and halos wala na kayong common time together. Hindi na kayo one team. Siguro, kailangan din natin i-remind ang sarili natin na marriage is not just romance. It's a mission. Naalala mo nung panahon ng ligawan nyo? Ang dami nyong plano, mga pangarap na gustong sabay tuparin. Pero kumusta na ngayon yung mga plano na yon? At kung wala pa kayong binubuong pangarap together, ngayon ang tamang panahon para magsimula. Kasi pag nawala yung vision nyo together, nawawala rin ang passion. Kaya tanungin natin ang isa't isa. Ano bang binubuo natin? Ano bang pinapagawa ng Diyos sa atin bilang isang team? Kaya, do two walk together unless they have agreed to do so? Kung hindi kayo or tayo magkakasabay ng direksyon, mahirap ang biyahe. Pero kapag bumalik sa parehong layunin ang pinagsamahan natin ng mag-asawa, bumabalik din ang init
at lambing. So, sa batas natin, sa Pilipinas, ang simpleng pagkawala ng intimacy ay hindi agad-agad ground for annulment. Normal kasi sa mag-asawa ang magkaroon ng mga dry spells. Pero kapag may kasamang psychological incapacity, yung hindi talaga kayang gampanan ang tungkulin bilang asawa or kaya may emotional abuse, aba, ibang usapan na yon. So in case you're going through this phase, try asking yourself, which of the 3 P's is my spouse right now? May parusa ba using distance to punish? Pagod ba? Stress or tampo that has built a wall? Or kawalan ng passion when purpose and vision are lost? I hope reflecting on this would help you and I understand our situation better and your situation better and give you a gentler way to see where your marriage is at the moment. And so let's pray. Lord, you are the author of love and intimacy. So heal the distance between couples, soften hearts where pride has built walls, and ease the weight of stress and tiredness, and rekindle passion where purpose has been lost. Teach us to love with truth, courage, and tenderness. We ask this in Jesus' name through the loving intercession of the Blessed Mother. Amen. Thank you for sharing this few minutes with me, and I hope kahit papano may naitulong itong simpleng kwento natin together. And tandaan, kwentong kaibigan lang ito. If you're going through physical abuse, please don't face it alone. Reach out to authorities or professionals because you deserve to be safe. God bless you. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.